Don't nga pala to subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi. Thank you. Welcome back mga ka-friendship. This is Jonah, ang inyong ka-friendship. Bago ka pa lang sa channel na to, inaawitan kita. Please subscribe, pa-like, and pa-hit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod nating kwentuhan. At kung may mapulot kang idea at konting kaalaman, pa-like na rin and pa-help na ma-reach yung 1,000 na subscribers. Ayan. Ang topic natin today is comparison. Okay? Comparison mula Hong Kong, Macau, China, Taiwan, Cambodia, Vietnam, Thailand, Riyadh, Jeddah, Oman, Dubai, Qatar, Bahamas, Miami, Florida, Virginia, Washington DC. Ang dami ko nang sinabi. So, samahan nyo ako guys hanggang sa dulo ng video na to at i-compare natin yung mga bansa kung saan tayo nagtrabaho bilang isang nani, dada, syagala o kasambahay o household worker. Saan nga ba magandang mag-work? Okay? So, kung may mapulot kang idea, please naman, pa-like. Huwag mong halimutang mag-subscribe. Ayan, so, back to the topic. Noong 2009, mga ka-friendship, nag-work tayo sa Hong Kong bilang isang nanny, babysitter, dada, syagala, household worker. Yan. So, in terms ng kagandahan, Hong Kong versus Saudi Arabia. Ayan. So, itong dalawang bansa na to ay may unique or magkaiba. Magkaiba sila ng kagandahan. Pero, maganda sila. It's a beautiful country, ika nga nila. Sa Hong Kong, paglapag mo ng airport, paglabas ng airport, mapapansin mo yung mga nagtataasang mga buildings nila. Kung saan mamamangha ka talaga kasi matayog yung mga buildings nila. Okay? In Saudi Arabia, may mga mangilan-ngilan rin na mga nagtataasang mga buildings nila. Like Kingdom Tower. Yan, maganda. May mga buildings rin silang matataas. Nasa Jeddah nga pala ang napapatayong highest tower in the world. Pero hindi sa lahat ng building nila ay matataas. Mostly, nagre-range ng 3 to 5th floor. Ganyan, yung mga makikita nating mga buildings nila. Pero sa Hong Kong, mapapansin mo talaga yung mga nagtataasan. Kasi, kaya ganito yung mga structures nila. Kasi apartment yung mga tirahan nila doon. May mga villas din na naglalakihan. So, in terms of kagandahan, napakaganda ng mga bansang ito. May sarili-sarili silang kagandahang ipagmamalaki. Yung mga parks nila, yan, famous ang Hong Kong sa mga tourist spot, no? Maraming places na pwedeng puntahan. Pwede kang mag-sightseeing sa bundok, sa dagat, o maglakad-lakad sa mga parke nila. At the same time, ganun din ang Saudi Arabia. Kaya lang, nung mga time na yon is hindi pa gaanong open ang Saudi Arabia. Pero, napakarami rin nilang mga places. Unique yung mga pagkakagawa or parang stunning yung mga ganda nila, no? Isipin natin, disyerto naman yan. Hindi pala, kasi dati, ganun yung kaisipan ko. Pag Middle East, disyerto. So, ang alam natin, disyerto, mga camel, mga ganun ba. Pero hindi. Pwede ka rin mag-trekking sa mga bundok nila. Napakaganda ng dagat nila. Napakalinis, guys, din ng dagat nila. Yan. Tapos, pwede ka rin mag-walking sa mga park, maglakad-lakad sa mga park nila. At ito pa ang maganda. Kahit maglakad kang mag-isa ng hating gabi, hindi nakakatakot maglakad. No, mamasyal-masyal. Yung kaisipan kasi dati ako, takot ako ng Saudi Arabia yan. Pero nung na-experience ko na, maganda, safe.
safe kang maglakad, walang snatcher, walang hold-upper. Itong bansang dalawang to ay may kanya-kanyang kagandahang maipagmamalaki. Okay? So, sa Hong Kong, maliit lang po siya na bansa. Ayon sa nabasa kong statistics, around 250 to 300,000 na household worker ang nagtatrabaho doon. Wherein dito sa Middle East, particular in Saudi Arabia, ang Saudi Arabia ay isa sa pinakamalaking Arabian Arabian country, no? Ito yung pinakamalawak. And ayon din sa statistics, around 750 to 800,000 na mga kababayan nating household worker ang nagtratrabaho dito. Yay! Congratulations! Yan. So, in terms of lawak, mas malawak ang Saudi Arabia compared sa Hong Kong. Ayan. In terms of trabaho, based on my own experience, nung nasa Hong Kong ako, ang oras ng tulog ko is around 10 o maximum 11 kapag tulog na yung bata. And then, ang gising is around 6 a.m. Kailangan, or 6:30, maximum 6:30, kailangan gising ka na. So, from 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hours ng tulog. Yan. And the rest, gising yung bata, hindi ako pwedeng matulog. Basta, trabaho lang ako ng trabaho. Maliit yung bahay, pero kailangan kong magkuskus ng magkuskus. Hindi ko alam, pero ganun yun. So, kuskus ako ng kuskus. Kahit na kuskus ko na, kukuskus pa rin ako. Unlimited kuskus. Paulit-ulit. Maliit lang siya yung bahay, as in 2 room lang siya. Tapos isang bathroom, toilet bathroom, maliit na sala, kainan, saka yung kitchen. So, yun naman yung normal na setup ng bahay ng mga taga doon, no? Pero yung time ng trabaho, parang magpapahinga ako kung nakaupo na kami ng alaga ko after ko siyang paliguan, pakainin, yan, naglalaro na kami. And one thing na napansin ko nung nandun ako is hindi ko pwedeng hawakan yung mobile phone ko. Pati sa oras ng pagtulog, hindi ko siya pwedeng itabi kasi magkatabi kami. Shared yung room namin ng alaga ko. So, hindi ko siya pwedeng itabi sa bed ko. Ayaw ng mga amo ko dati. Yon. And hindi ko siya pwedeng hawakan kung naglalaro yung alaga ko. So, yun. Kailangan nakafocus ka sa bata, linis, trabaho, alaga, ganyan. Tapos, kung hahawakan ko yung mobile phone ko, kung tulog na yung alaga ko, minsan sa CR, ganyan. Tapos, sa room. Yan. Tsaka ko siya papatayin. Tapos, ilalatag ko yung phone ko sa malayo. Hindi ko siya pwedeng itabi. Wherein, dito sa Middle East, ay, sabi nila, sa iba, mahirap, oo, in terms na, wala naman kasing madaling trabaho ng mga guys, mga ka-friendship. Walang madaling trabaho. Totoo yun, walang madaling trabaho. Nandito tayo para magtrabaho. Pero, ang kagandahan is, malaki nga yung bahay nila dito. No? Compared noong nasa Hong Kong ako, kasi apartment lang yung bahay. And then, nandito ko sa Saudi Arabia, ang mga bahay nila ay naglalakihan. Kala mo, malapalasyo. Yan. So, siguro, kung i-compare ko yung laki ng bahay ng nililinis ko nung nasa Hong Kong ako, compared dito sa bahay dito sa Saudi Arabia is, siguro, yung isang apartment na nililinis ko doon sa Hong Kong ay kasing laki lang ng room ng alaga ko. Ganun po. Ganun kalaki yung mga bahay nila. Yung alaga ko dito, 4 plus master bedroom. Iba pa yung sala na panlalaki, iba pa yung salang pambabae, iba yung kainan. Ganyan. Hindi lang nag-iisa ang sala nila dito. Plus kitchen, ganyan. And ang kagandahan, separate yung room. And ang kagandahan din, unlimited dot-dot. Unlimited wifi. Yan. Kahit nagtatrabaho ka, kailangan nagdudududut-dut ka.
Yun yung isang comparison niya, no? Naman natin na hindi gaano kalaki kasi ganun yung setup ng mga bahay nila sa Hong Kong, no? Apartment style compared dito sa Saudi Arabia na mga mansion yung mga bahay nila. Yan. So, mostly ang mga katulong dito sa Saudi Arabia is 1, maximum meron pang 5, ganyan. Kasi nga naglalakihan yung mga bahay nila. Pero dito, unlimited ang gamit ng cellphone, unlimited yung gamit ng wifi. Pero teka, mga ka-friendship, bago ka mag-react, yes, hindi po lahat. Hindi po lahat is allowed gumamit ng cellphone. Iba't iba ang ng mga employers natin dito sa Middle East. May mga amo na maselan, may mga among hindi rin maselan. May mga among pumapayag silang gumamit ka ng mobile phone at wifi nila. May mga amo rin na ayaw nilang gumamit ka ng wifi, kailangan mong bumili ng sarili mong data. Okay? At bawal din gumamit ng cellphone. May mga among ganun. I-share ko po sa inyo ay based sa aking experience. So way back sa Hong Kong, bawal din po akong gumamit ng mobile phone ko. And bawal din po akong papetik-petiks. No, kasi kailangan nakatutok ako doon sa alaga ko. At bawal kang makita ng amo mo na hawak-hawak yung cellphone mo. Pati sa pagtulog, bawal. So, mostly nakakatawag na lang ako sa family ko during Sunday. Or minsan, doon sa CR kung emergency. Yan. And mostly wala na akong time na matulog, bumalik sa room namin kasi nga may alaga akong bata. So, parang umiikot lang yung buhay mo all the time sa trabaho. Okay, ganun yon sa Hong Kong, nung nandoon ako. And nung nandito na ako sa Middle East, dito sa Saudi, okay, dalawa kasi yung naging employer ko mula 2015 hanggang ngayon 2024. So, way back nung nasa Riyadh ako, ang employer ko is 61-year-old na diabetic na matanda. So, ang trabaho ko lang mostly doon ay mag-prepare ng pagkain niya, maglinis ng bahay niya, ayusin ko yung medication na tinitake niya, tapos kinukuhanan ko siya ng sugar, BP, ganyan. May oras lang yung time na pagpasok ko sa bahay niya. So, the first year ko sa kanya, kasi wala pa doon yung anak niya, papasok ako around, bubuksan niya yung gate, around, I think, 7:30 ng umaga. And then 9:30 kalas, tapos na yung trabaho ko. Yun na yung duty ko ng morning. Tapos ang next duty ko na susunod is 3 p.m. hanggang 8 or 6:30 ganyan. Tapos i-close na niya yung bahay niya. Ganon yung duty ko the whole year. And then medyo nag-iba lang nung dumating din yung anak niya na nagstay sa kanya. So we stayed with him like around 3 years, almost 3 years. So, yun. The same, yung duty ko, bubuksan niya ng umaga yung bahay niya around 6 o'clock. Syempre kasi prepare ko yung needs ng anak niya. Tapos, pupunta siya sa school. Then, after ko maglinis around 9:30, ganyan, need ko na umalis ng bahay niya. Tapos, nahirapan lang ako doon kasi medyo cory. So, most of the time, binibili naman niya yung mga pagkain namin. Binibili niya yung mga pang-personal hygiene like shampoo, Colgate, yan yung mga stock na binibigay niya. Pero syempre kulang. So, kailangan namin bumili ng sarili namin. Minsan pagkain. Saka, nahirapan kami kasi nga, alam natin, hindi maikakaila na ang Saudi pag summer, especially most especially sa Riyadh, pag summer, grabe ang init kapag summer. As in, super init pag summer. Like, ang room namin, hindi siya aircon. Marwa lang siya, electric fan na may nakatutok na binubugang tubig ba. Para, yun yung parang nagsiserve na pampalamig niya. Pero kulang na kulang. Grabe ang init. Sobra yung pagtitiis ko. Sobra tiniis ko yun. Yan, yung mga sabi nila sa OWA, walang nag-electric fan sa Saudi Arabia kasi mamamatay ka sa sobrang init. Pero yung room ko, ayun guys, so napakahirap, lalo na pag summer. Kasi sobrang init, no? Tapos, syempre, yun,
Natapos naman namin yung contract namin and then naghanap ulit kami ng panibagong employer, which is ito na yung current employer ko. So, yun nga po, maganda, malaki yung bahay, may sarili rin kaming tirahan. So, unlimited cellphone din, unlimited wifi. Pero ganun pa rin yung oras ng trabaho, no? Expect na natin na extended yung hours ng pagtatrabaho. Yun, so, ang pagkakaiba, guys, no? Sa Hong Kong, yung employer ko, bawal din gumamit ng phone. So, nung nasa Riyadh ako, bawal din akong magdududot-dot, pero matigas ang ulo ko, nagdududot-dot pa rin ako. Bumibili ako ng sarili kong data. Nung una, nakakonect ako sa wifi niya, but then tinanggal niya. Ayaw niyang nakakonect. Ayaw din niya nung nagsasounds ako habang nag-work. Yan. So, ayaw ko ng ganon kasi boring. Andito ka na nga sa Middle East, tapos hindi ka pa magsa-cellphone, di boring. Ayan. So, lumipat kami. Nandito na ako sa Jeddah. Ito na yung current employer ko, which is yun nga masasabi ko, hindi pare-parehas ang mga employer. Okay? So, kung napunta ka sa medyo okay na employer, mapalad ka. Yan. So, yan yung sa terms ng trabaho. Yan, no? Sa paggamit ng cellphone. Okay, let's talk about day off naman. Okay. In Hong Kong, obligado, magdi-day off ka. Kasi kung hindi ka nag-day off, obligado rin yung employer mo, babayaran niya yung equivalent ng araw na hindi ka nag-day off. Okay? So, yun yung kagandahan. So, kahit di ka siguro mag-day off ng isang buwan, basta bayaran nila, di ba okay na yun? Yun. So, na-experience ko din yun. Hindi ako lumabas ng isang buwan nung time na lumipat kami. Kasi naglipat yung mga employer ko dati, no? So, 1 month, na binayaran din nila yung 4 na day off na hindi ako lumabas. Tapos, meron silang tinatawag na statutory holiday sa Hong Kong, kung saan basta holiday, obligado ka na mag-day off. Okay? Kailangan mong mag-day off. Yan yung kagandahan doon. Mag-day off ka. Magsasawa ka sa day off sa Hong Kong. Okay? Alam nyo yung mga yan, guys, especially sa mga ka-friendship natin na nandyan sa Hong Kong. Magsasawa ka sa day off. Dito naman sa Middle East, sa unang employer ko, when I was in Riyadh, nakukuha ko yung weekly day off ko. Pero starting ng madaling araw ng Friday until maximum 7:30 ng gabi. 7:30 kailangan kong pumasok kasi syempre bibigay ko yung gamot ni Baba. Tapos, lilinisin ko yung mga pinagkainan niya. So, yun. Parang, hindi siya 24 hours, pero weekly day off siya. Okay? Nung nandito naman ako sa Jeddah, yan, every other Friday ang day off. Pero, minsan, kinukuha rin nila yon yung day off mo. Kailangan, obligado ko mag-work. Pero, ang masakit, mag-work ka dun sa day off mo, pero walang bayad. Charity. Thank you lang. Yon. But anyways, yun yung kapalaran natin eh. So, dito, hawak nila yung day off mo. Hindi na susunod yung kontrata. Unlike sa Hong Kong, sunod na sunod yung kontrata mo. Pero, ang advantage naman ng nakakapag-day off ka, syempre, nakakapagpahinga yung utak mo. Yan, may peace of mind ka kasi wala kang iisipin na work mo. Ang disadvantage naman is that magastos rin. Alam natin yan, mga friendship. Magastos din mag-day off, no? Kasi kailangan mong gumala, pumunta sa central, no? Lalo na sa mga ka-friendship natin na nasa Hong Kong, no? Magastos mag-day off. Alam natin yan. Pag pupunta tayo ng Juan, syempre, sasakay ka, mamamasahe ka, kakain ka sa labas. So, ganun. Yun din yung disadvantage, magastos. So, what else? Sa salary. Ayan. Sa salary, dito tayo talaga nagkakatalo-talo, guys. Ang Hong Kong, alam natin na napakaganda ng salary nila. Mga starting salary nila, okay? Ang Hong Kong nagre-range na sila ng I think 38,000 sa mga starting. Yan. Dito naman sa Middle East, ang starting salary nila is around $400. No, $400 equivalent to 1,500 riyals. Pag i-convert mo yon sa Philippines, around 21,000 lang siya. So, mababa.
So, dito tayo nagkakatalo. Yung starting salary ng housemaid dito sa Middle East at saka yung starting salary ng nasa Hong Kong na. Pero, kapag nakaswerte ka ng amo naman dito sa Middle East at ikaw ay may mga skills, no? Ang salary mo after a year of after ng contract mo is pwede ring mag-range, tataas, natutumbas sa sahod ng Hong Kong. Okay? So, yan guys is based sa sarili nating experience. No? Okay. So, may chances kapag nandito ka sa Middle East na yung sahod mo ay tutumbas sa sahod ng mga ka-friendship natin na nandyan sa Hong Kong. May mga ka-friendship din tayo dito sa Middle East, sa Saudi Arabia na mas malaki pa yung sahod na nila kaysa sa mga regular or baguhan doon sa Hong Kong. Yan. So, sahod po, nagkakatalo po talaga tayo. So, bakit kaya? Kasi, one factor siguro is, based sa experience ha, one factor siguro is, sa Hong Kong kasi, kapag mag-a-apply ka, sasagutin mo lahat ng expenses mo. So, nung 2009, umabot yung placement fee ko around 90,000. Kulang-kulang 100 kasama doon lahat ng expenses, pamasahe, pagkain. Yan, nung nakailang balik ako sa Manila noon. So, umaabot ng 90,000. Kulang-kulang 100,000. But then, nung nag-apply ako dito sa Middle East, lahat libre. Libre ba lahat? Hindi, nakagastos rin ako kasi sa accommodation, yung mga tinirhan namin, hindi kami nakikitira sa accommodation yung start ng application namin, no? So, kung nasan yung agency at may katabing mga hotel sila, doon kami nag-i-stay dati ng husband ko. So, gumagastos din kami, pero personal, pero mga pang visa, medical, ganyan, sagot na ng agency, NBI, ganyan. Yun, siguro isa yun sa factor kasi sa Hong Kong, sarili mong gastos, sarili mong placement fee. While in Middle East, babayaran yan package ng employer and napakalaki ng sinisingil ng agency sa employer. So, yun siguro yung isang factor kung bakit nagkakatalo tayo sa sahod. Siyempre, binayaran na nga ng employer na napakalaking halaga, di ba? Alangan naman pati sahod mo is itutumbas pa sa sahod ng ibang country. Nagbayad na sila, i-double ang isipin nila. Parang binili ka na nila ng bongga. Ganun, char. Pero isa siguro yun sa factor. Yan. So, yan po yung kwentong Hong Kong versus Saudi Arabia. In terms ng kagandahan, maganda sila both pareho. So, both pareho talaga. Sa trabaho, yan, same, extended hours din yung trabaho, no? Pati sa paggamit ng phone, may mga employer talaga na payag silang gumamit ka ng phone at may mga employer din na hindi. Pero dito kasi, unlimited yung paggamit ng phone. Parang mafi-jawal, mafi-shugul, parang ganun na. Wala kang cellphone, walang trabaho, ganun. Pero, iba't ibang case naman yan, ha? Iba't ibang kaso sa mga employer natin. Okay? Sa day off din, yan. Sa Hong Kong, unlimited ang day off. Dito, hindi. Okay? Dito, hindi ka magsasawa ng day off. Magsasawa ka ng pasok araw-araw. Yan. Pero, may advantage at disadvantage naman. Yun. Tapos, sa sahod, yan, magkakatalo talaga tayo sa sahod. Magkaiba yung sahod natin. Kasi nga, yun, may mga factors na kinukonsider. Kaya, hindi ganun kalaki ang sahod dito sa Middle East. Pero, pag skillful ka naman, expect mo na tataas at tataas yung sahod mo. Ayan, guys. So, kung may napulot kayong idea or kaalaman sa ating kwentuhan ngayong araw, ay maaaring palike naman ng video na to, pa-subscribe kaibigan, no? Para ma-motivate pa tayong makipagkwentuhan sa inyong char. Mga ka-friendship, kung nagustuhan mo naman tong video na to, wag mong kalimutang i-subscribe, i-like, and hit that notification bell. And hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Ayan. So,
Guys, kung may mga gusto pa kayong malaman tungkol sa kwentong kasambahay, please pa-comment naman para may topic tayo sa mga susunod nating kwentuhan. Maraming salamat po sa lahat ng nagstay at sa lahat ng mga subscriber ko dyan. Maraming salamat. Yung shout out po sa lahat ng aking mga subscribers dyan. Thank you so much, and pagpatuloy lang po natin kung ano mang mga magandang nasimulan natin, and syempre magtrabaho tayo, mag-focus tayo, magdasal tayo araw-araw, yan, para gabayan tayo ng Panginoon. And maraming salamat